Breaking news! Naku po, wag mo naman masyadong galingan, Mr. President. Nakakatindig balahibo. Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos maisiwalat ngayong araw ang kanyang pangmalakasang pasabog. Paano ba naman kasi mga kababayan? Sinugod lang naman siya sa loob mismo ng Malacanang ng isang mataas na general, makapangyarihan at hindi basta-bastang tao sa buong daigdig. Wow, talaga namang kalat na sa buong mundo kung gaano ka-powerful si PBBM dahil kitang-kita naman talaga kung paano siya magtrabaho at ang mga ebidensya ng kanyang mga pinaggagawa. Ang matindi pa nito mga kababayan, mga malalalim na ugnayan, usapang depensa, pati na ang tumitinding tensyon sa West Philippine Sea ang kanilang mga tinalakay. Naku po, kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Just in! Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang makasaysayang kahalagahan ng ugnayan ng Pilipinas at bansang Vietnam sa kanyang mainit na pagtanggap kay Vietnamese Defense Minister General Phan Van Giang sa Palasyo ng Malacanang noong Biyernes. Ang pagbisita ni General Phan ay ang una niyang pagbisita sa Pilipinas mula nang italaga siya bilang ministro ng Tanggulang Pambansa noong April 8, 2021. Binanggit ni Pangulong BBM ang masiglang ugnayan ng Pilipinas at ng bansang Vietnam. Sa kanyang bahagi, ipinaabot ni General Phan ang kanyang pasasalamat kay Pangulong Marcos at sa pamahalaan ng Pilipinas sa mainit na pagtanggap sa kanya at sa kanyang delegasyon sa pagdating ng Manila noong Biyernes. Binigyang diin ni General Phan ang napakagandang pakikipag-ugnayan at pagpapalitan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam, partikular na ang pagpapalitan ng Navy to Navy sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro na ang pagbisita ni General Phan sa Pilipinas ay higit na magpapahusay sa ugnayan ng dalawang bansa sa paglagda ng Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Manila at Hanoi. Sinabi ni Kalihim Teodoro na ang kasunduan ay makakatulong sa pagbuo ng momentum para sa kooperasyon sa pagitan ng sektor ng depensa at militar ng dalawang bansa. Samantala, sa iba pang balita, ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino program sa ilalim ng Administrasyong Marcos ay higit pa sa pagpapatayo ng mga bahay, kundi ito ay tungkol sa paglikha ng isang multifaceted at progresibong komunidad para sa mga mahihirap. Ito ay sinabi ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Acosar. Sinabi ng kalihim na kung ano ang ini-enjoy ng mga may pera ay mai-enjoy din ito ng mga mahirap nating kababayan dahil iyon ay ang utos ng ating Presidenteng Bongbong Marcos na bigyan sila ng magandang kapaligiran at magandang amenities. Binanggit ni Acosar na kasalukuyang isinasagawa ang inisyatiba partikular sa mga lungsod ng Pasay, Quezon at Caloocan. Dinagdag pa ng kalihim na pinaplano rin nilang mag-pilot ng isang proyektong nakatuon sa urban redevelopment at ang relokasyon ng mga informal settlers. Sa lahat ng mga nabanggit na amenities, hiniling ng kalihim Acosar sa publiko na maghintay na tandaan ang mga konstruksyon ay nangangailangan ng pangmatagalang pangako upang makamit ang mas mahusay na mga resulta sa pabahay. Hindi lang yan mga kababayan dahil ang flagship housing initiative ng administrasyon, ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing Program ay ipagpapatuloy sa kabila ng termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay ang nakakapanatag na pahanayam ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acosar nang tanungin siya tungkol sa direksyon ng ahensya para sa 4PH sa taong 2028. Ang Department of Human Settlement and Urban Development ay naglalayon na bumuo ng humigit kumulang 3 milyon na unit sa taong 2028. Ayon sa kalihim, ang Department of Human Settlement and Urban Development ay kasalukuyang nagsasagawa na ng humigit kumulang 55 projects sa buong bansa na may kabuuang 170,000 units. Binanggit din niya na nakikipagtulungan sila sa mga pribadong institusyon para ipatupad at pondohan ang mga proyekto ng gobyerno. Nilinaw naman ng kalihim na hindi libre ang mga pabahay, kundi isa sa alang-alang ito na pondohan ng mga pribadong sektor. I'm good. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng kaunting updates sa flagship Pambansang Pabahay para sa Pilipino or 4PH program? Yung 4PH program o yung Pambansang Pabahay para sa Pilipino, ito
ito po ay gumagalaw na. Ito po ay ongoing construction na po tayo dyan. Meron po tayong 50,000, almost 55 projects all over the country. Mga 170,000 units to, more or less. Ito ay, gamit dito ay private funds. Yung private funds, pagka kinuwenta mo lahat ng gastos dito na hindi galing sa gobyerno, ang funding na nakuha natin sa private funds, almost 170 billion. In other words, gumagalaw ang funding, gumagalaw ang housing projects natin ngayon na hindi tayo gumagamit ng government funds. Ang ginagamit po natin ngayon ay private funds. Kaya po, naisipan po ng ating department mag-isip ng bagong formula kung paano magkakaroon ng pondo ang housing. So speaking po ng ating formula na ginawa po ninyo to develop this and to be able to achieve this, sino po ba yung mga katuwang natin dito sa 4PH program? Meron din po ba tayong mga LGUs? Itong ikukwento ko sa inyo about what is 4PH program. Ito nag-umpisa to dun sa usapan namin ni Presidente Marcos na siya po ay nagsabi sa akin na kung pwede, Secretary, unahin natin yung mahihirap. So, since ako ay dating developers, ang alam ko kasi yung nakakabayad muna. Yung mga, siyempre, mga teachers, yung mga sundalo, yung mga pulis, mayroong sweldong medyo malaki para makabayad. Pero ang problema po rito, yung kasing ganung sektor, ginagawa na po ng private sector rin eh. Yung nakikita niyo po yung mga pag-ibig members, yung makikita yung mga housing ni Bilyar, yung housing po ng mga developers dyan. Yan po ang kanilang market, ang kanilang beneficiary, yung mga middle income, lower middle income, and upper middle income. Ayun, may gumagawa na, wala tayong problema doon. Ang pinakamalaking problema po natin yung urban poor. Yung pong mahihirap, yung pang mga squatters, yung mga minimum wage. Yung paano ba makakabili yung 16,000 pesos ang sweldo o 17,000 pesos sweldo? Wala pong nabibiling bayan at wala pong nakakatulong dyan. Hindi po hindi magawa ng paraan ng private sector. Even the ibang developers, hindi nila makita kung paano paano nila bibigyan ng bahay yung mga ganong sectors. So, nung sabihan po ako ng Presidente Marcos, pwede ba, Secretary Jerry, pwede bang tingnan mo rin yung sector na yan? Kaya po nung kami po nasa department na pag-aralan po namin kung paano natin matutulungan yung mahirap, lalo-lalo po yung mga squatters o yung mga ISF. Nandiyan po sa mga waterfront, sa mga Pasig River, mga esteros, at lahat po ng slum area po nila sa buong Pilipinas. Yan po ang pinauuna sa ating Presidente. Kung maaari sana, magawa ng paraan yan at tingnan kung paano matutulungan. So, yung ganun pong instruction sa atin ng Presidente, nagawa po kami ng mga program at pinag-isa-isa po namin kung ano may tutulong, anong makukuha namin resources sa gobyerno. Kasi kung as a private sector, meron kami sarili resources, limited din. Kasi kami, ang ginagawa namin as a private sector, ang ginagawa namin, bibili kami ng lupa. Pag bili namin lupa, lalagyan kami ng plano. Pag gumawa kami ng plano, magpi-pre-selling kami. Pag nag-pre-selling kami at nakita namin may buyers na, pupunta kami sa bangko. Pagpunta namin sa bangko, kikwento namin sa bangko, ito ay mabebenta at mababayaran namin yung utang. Hihingi kami developmental loan. Kasi hindi kakayaan kahit sinong negosyante magtayo na hindi mangungutang. Kailangan mangungutang ka at kailangan mo umiikot yung pera mo. So, yung ganung setup sa housing, yun ang ginagamit natin ngayon. Ang kagandahan dito, yung focus ng ating pamahala dito sa housing, lalo-lalo po ating Presidente. Kaya po nung magsabi kami at nakakita kami ng formula kung paano matutulungan yung mahihirap, siya po ay tuwan-tuwa nang sabihin po namin, sir, may solusyon na po kami. Pwede pa, presenta po namin sa kabinete yung aming pong solusyon at tinignan po nating Presidente ang solusyon. At siya po ay agad po niyang inaprubahan at inaprubahan po ang solusyon para dito sa 4PH. Ano ba yung solusyon nun na pag-uusapan? Ang sabi po namin, ang problema po ng housing is affordability. Tapos, affordability naman, anong susunod? Access to funds. Affordable naman, pero wala namang pondo. Hindi magagawa.
So, kailangan yung dalawang components na yan para pagdugtungin natin at magawa ang backlog sa housing at magkaroon ng tunay na program. At ang programa to, sustainable. So, talagang pinakamagandang pondo, yung private funds. Yung private funds, kahit sa ibang bansa, yun ang gamit sa housing. Kahit yung Amerika, yun ang ginagamit. Mangungutang ka talaga sa bangko. So when we say private funds, can you give us a brief explanation as to what this is with regards to the developments of DSUD? Kung private funds, hindi ito yung gobyerno na kihingi. Ito yung sistema na ginagawa ngayon ng mga pribado. Kasi private funds, bangko, di ba? O capital market. Hindi tayo kukuha doon. Ang nangihiram dyan, yung mahihirap, yung mga tao. Hindi gobyerno nangihiram. Ang nangihiram dyan, yung mga mahihirap, yung mga beneficiaries. Tumutulong na ang gobyerno para maiduktong sila doon sa private funds. Para malinaw tayo, ha? Hindi po gobyerno ang nangihiram dito. Hindi gobyerno. Ang nangihiram po dito, yung mga mga bibili ng bahay doon sa 4PH. Kaso, hindi sila makakabayad. Kulang ang pambayad. Ang ginagawa po ng ating gobyerno, duduktungan lang po ito. Para maka-access sila sa private funds. Malinaw po, ang nangungutang po dito ay yung mga mahihirap.